Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of John, chapter 15, verse 13. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. To love unselfishly. So dito po pinapakilala ng Panginoon yung isang klase ng pag-ibig na magiging trademark ng mga Kristiyano. Kumbaga yung tinatawag na unselfish love. Kasi madali po nating sabihin na tayo marunong magmahal. Pero ang itinuturo po ng Panginoon na pag-ibig dito ay yung pagmamahal na ibinigay niya sa kanyang mga alagad. Kung paano niya inalay yung kanyang buhay para sa kanila. At gayon din naman, tayo, dapat ialay natin ang ating buhay para sa ating mga kaibigan. Ngayon sasabihin, iba, napakahirap niyan. Pastor, pwede bang mangyari yan sa buhay ng isang tao? Isang patotoo po dyan ay yung buhay po ni St. Paul. Makikita niyo sa Romans chapter 9 verse 3 yung pagmamahal niya sa kanyang mga kapwa Hudyo. Kasi malinaw po sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14, the love of Christ compels us. Yun po ang mag-uudyok sa atin. Kung tayo lamang, hindi natin kakayanin talagang magmahal ng ganoon. Pero kung ang pag-ibig ni Kristo ang mag-uudyok sa ating puso na magmahal, magagawa natin yung imposible, to love unselfishly. At alam niyo po, madaling malaman kapag ang isang tao hindi pa born again, kapag hindi niya taglay-taglay itong ganitong klaseng pag-ibig. Ngayon, palatandaan din ng immaturity, yung selfishness. Pag nakakita kayo ng mga taong selfish pa kahit Christian na, ang sabi ni St. Paul yan ay mga immature Christian. Kaya madali pala nating makita kung ang Kristiyano ay mature na sa pamamagitan po ng pag-ibig. At kung mababasa po ninyo yung 1 Corinthians chapter 13 verse 11, yan po yung tinutukoy ni St. Paul na pagiging childish, yung selfishness, Kaya makikita nyo po sa Philippians chapter 2 verses 3 to 5, dapat daw po tayong mga Kristiyano, we should possess the mind of Christ. So anong ibig sabihin nun? Yung maturity in love, magawa natin yung pamumuhay ng may pag-ibig at yung kaisipan natin ay maging katulad po ng sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, sabi sa Philippians chapter 2 verses 3 to 5, do nothing out of selfish ambition. So malinaw po ang opposite po ng love, selfishness. At ang sabi diyan, do nothing out of selfish ambition and vain conceit. Yung pride, yung pagmamalaki, At mapapansin ninyo, kapag ang isang tao hindi taglay-taglay yung pag-ibig na mula sa Diyos, siya'y punong-puno ng pride. At ang sabi, consider others better than yourselves. Ibig sabihin, hahanapin mo palagi is what is best for others. At ang sabi din dyan, you should not look only to your own interests, but also to the interest of others. So, ibig sabihin, huwag yung sarili mo lamang kapakinabangan, kundi titignan mo yung makikinabang ang marami. Ngayon, 4 na question na pwede natin tanungin sa ating sarili. Unang-una, ilang porsyento ng iyong buhay ang nakadirekta para sa ibang tao? Papansin nyo po, ilang porsyento ba ang nilalaan mo para sa sarili mo at ilang porsyento yung inilalaan mo para sa ibang tao? Magandang tanungin mo ang iyong sarili. Pangalawa, yung mga desires mo ba, yung mga pangarap mo sa buhay, motivated ng pride, popularity, or fame? Sa panahon natin ngayon, maraming tao kung nakikita, iyan po ang direction ng kanilang buhay. Pride, popularity, and fame. Pangatlo, ang mission mo ba sa buhay ay makatulong to elevate others? At ibig sabihin, hindi lamang yung ikaw ang mag-improve, kundi dapat makita mo nag-i-improve din ang buhay
ng ibang tao sa pamamagitan mo? At panghuli, ikaw ba ay preoccupied na hindi mo na nakikita yung kalagayan ng ibang tao? Baka masyado ka nang busy sa iyong sarili at hindi mo na nakikita yung kalagayan ng iba. So with this question, matitest mo na kung nasaan ang level ng pag-ibig na meron ka sa puso mo ngayon at gaano kalaki pa rin yung pagiging selfish. Kaya dapat po mag-evolve tayong mga Kristiyano. Magbago po tayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa paalalang ito na napakahalagang matutunan namin na magmahal unselfishly. Makita namin yung kalagayan ng iba at hindi lamang yung sarili naming interest, kundi yung interest na marami ang makikinabang ang amin pong ipurso sa buhay na ito. Turuan mo po kami na maging blessing kami sa buhay ng ibang tao upang umangat sila, ma-improve sila, ma-elevate yung kanilang buhay through us. Dahil sa panahon namin ngayon, Panginoon, alam namin maraming tao po talagang nahihirapan. Maraming tao nangangailangan ng tulong. Maraming nangangailangan ng tunay na pagkalinga, pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa paalala mo sa amin today. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.